bilang Ambassador Francis Chua, sino po ba si Ambassador Francis Chua? Pwede po ba niyong ipaliwanag sa amin? First, a very good afternoon sa lahat ng kaibigan natin nagnunood ito sa interview. Ako po ay pinanganak sa China. Umalis ako sa China at the age of 4. Bakit naman kami alis sa China? Kasi nung araw, ang China hindi katulad ngayon. Nung araw, during the time of Kuomintang, dahil po sa corruption, lahat na tao ay halos walang makakain. So, kailangan umalis kami sa China. Hindi naman katulad ngayon, maunlad ang China. Lahat na tao may makain. Lahat na tao mayroon trabaho. Lahat na tao may tinutulong ng gobyerno. Sa halip na nung araw na mahirap kang magpunta sa ibang-ibang lugar, sa ngayon, ang pagdakbay sa China, sasakay ka lang sa fast train. Ang speed is 350 kilometers per hour. Samantala po dito ho sa atin, ang speed ay 50 kilometers per hour. Ang isang bagay na usang-usahan, ang China at Pilipinas dapat maging kaibigan po. Bakit ho? Tayo'y makalapit. Tingnan mo naman sa historya ng Pilipinas. Kailan bang ang China nag-declare na war o nasalakay sa kapwa nating Pilipino? Never na historya po ng Pilipinas na masasabi na ang China pinahirapan ang Pilipinas. Yun ho naman, yung barko na sinasabi natin sa China na hindi daw pinapayagan daw ng Chinese na ang tao natin makakapalala ng pagkain. Hindi po totoo yun. Kasi ako personally, napalala ko na mapakain sa mga soldier doon. Ano naman sinasabi natin na ang China daw use water cannon. Kung talaga naman gusto magalit ang China, hindi yung water cannon. Talagang gagamit sila na baril. Hindi. Kasi itong issue ng South China Sea, hindi po ang issue natin, Philippines and China. Ito ang issue ng maraming bansa sa paligid. Ano mga paligid na bansa? Mayroon Hapon, may Korea, may Russia, no? Meron sa Malaysia, meron sa Singapore, meron sa India, no? Australia, lahat na ho ito may problema kasi yung tubig po napakalawak and nobody could claim that you own that ocean. Wala naman measure kung hanggang saan tayo. Okay, may sinasabi na exclusive economic zone. Okay. Yung bang pag sinasabi ho natin na exclusive economic zone, bakit naman nandyan yung 7th Fleet ng US? Kalayo-layo ho naman sila. Bakit ho sila naman pupunta dito? Tayo ho ba ay may gera? Wala naman tayo gera. Ang China, anong ginawa sila? Ang Chinese nakapagbigay sa atin na laluang rich na libre. No? Nakabigay sa atin ng mga tons and tons, hundreds tons of fertilizer. Sila ba ay humihingi na pera sa atin? Yung ba sa COVID, sino nagtulong sa atin? Hindi ba sila din? Doon sa COVID na yun, I personally spent
close to 20 million para bilhin kung anong dapat na gamit para sa kapwa natin Pilipino. Kaya pakiusap po naman sa inyo lahat. Kung meron man tayong alitan, huwag ko naman natin daan sa init ng ulo. Usapan natin. Ako naman, anytime, gusto ko mapagidna kung nandoon dapat gagawin. Hindi bali. Pagpili kayo sa isang lugar, any place in the world, basta yung lugar ay fair sa lahat. At ako din ho, na bahala ko makastos sa mga media, sa mga tao na gusto pumunta dun sa meeting na yan. At I say to you, at iseta natin na mapayapa, na walang maaway, at it will be very fair. Ito lang po. Salamat sa inyong lahat. Chua. Sir Francis, saan ka ba nanggaling at sino po ba kayo? Na ano pong masasabi ninyo? Sino po ba ang Ambassador Francis Chua sa kabuuan? Ma'am, alam mo, galing ako sa China. Umalis ako doon at age of 4. No? Kami ho ay mahirap. No? Pero mo sumakay kami sa yung fishing vessel at nakatago sa loob ng vessel and then sa kabilang ang pwede lumabas. No? Hanggang nakalating kami sa Shenzhen. Doon po nandun kami sa Shenzhen. Nandun kami sa train. Ang masasabi ko, yung kinain ko sa Shenzhen, that's the best food I've tasted in my life. At sa ngayon, hindi ko pa makalimutan. Yun ay isang bowl ng rice, isang Chinese sandwich. Para sa akin, that's the best meal I have ever had tasted in my life. Pagkaling naman kami sa Shenzhen, nandun na kami sa Hong Kong. Sa Hong Kong, wala kami. Nakikitira kami sa bahay na may bahay. Nakupa lang kami. No? Sa halip ng hindi katulad ng iba, may bahay, papaupa, kami talagang walang-wala. At ang nanay ko naman, ay mahal na mahal sa akin. Kaya walang kaming pera. Every day, alam mo, bumili siya ng lalawang mansanas. She gave me lahat na lapat paral sa books and everything. Hanggang nadating kami sa Pilipinas. Nung nandito na kami sa Pilipinas, wala nga kaming pera. Punta lang nga kami sa ano-anong eskwela, from one school to other school to all the Chinese school, hanggang I ended up sa Xavier. Okay, doon sa Xavier School, talagang I study extremely hard. Pero mo, ang entrance exam ko sa English, 30%. Mabuti lang yung IQ test. Maganda ang IQ test. Sinabi sa akin ni Father Papila, sabi niya, Francis, pakita ko muna yung tatay mo, kakausapin namin. So tinawag ko yung tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, hindi, magaling ang anak ko, hindi ko kailangan ng tutor. Nagalit yung pare. Alam mo, ang anak mo, kaya bang isang subject lang, baksak. Wala na. Hindi na siyang pwede tanggap. So, kako, sige. So, ang ginawa ko, nakaharap ko na gusto. At nung nag-graduate ako sa Xavier School, I become the valedictorian.
From there, napasok ako sa UP. No? Nakaaral ko sa UP, Inertial Engineering. Eh, alam mo naman, yung mga school doon, purong yung mga teacher na hindi nagtuturo. Papasok ka sa eskwela, hindi ka naman tinuturo. Tinatanungan kung meron ka itatanong. Eh, simple ang sabi ng estudyante, wala. Next chapter, hanggang ma-exam. Sa awa lang Diyos, si President Gloria Macapagal-Abe, GMA, no? Ginawa niya akong special envoy to China. At doon ako nakilala. No? And dahil sa tatay ko, gustong-gustong pumasok sa Chinese Federation. Kaya ako, nagsisikap ako, pumasok ako sa local chapter sa probinsya hanggang naging akong representative dito sa federation. And I become the president. Kasi during that election, pinunta ko yung every single candidate. Pinakilala ko yung sarili ko. No? Walang hinto. After every session, I go to them, kinakausap ko, pinangako ko na ako'y talagang trabaho para sa kapong Chinese and Filipino. Kaya, nung ako'y natapos, as before natapos ako, ginawa ko na I created yung visa franchise, a franchise between Singapore, Malaysia, and Hong Kong. A franchise that you could host the biggest meeting in the whole Asia. Lahat ng mga tao ay pupunta doon. And I remember, because pinunta ko sila lahat, all those people that I have met, they are the who's who, they are the leaders, the richest guy on the 3 countries. And then I was able to convince them to give Philippines the right to host that important World Chinese Association. Ang sinabi sa akin, Francis, marami yung kidnap sa Pilipinas. Ako, sige, kakausapin ko ang presidente. Pinuntahan ko si Gloria Macapagal-Arroyo. Sabi niya, Francis, as a President of the Republic, I personally guarantee to you na talagang wala mangyayari. So with that guarantee, bumalik ako sa kanila. Ako, ang guarantee ay galing sa no less than the President of Philippines. Okay na ba yan? Okay. Kaya I hosted that World Chinese Conference. Malaking pera ng kinita ng Federation tungkol siya. And after that, after me, so many presidents have tried. Hindi pa kaming binigay na second opportunities. Kaya sinabi ko sa presidente ko kay si Pedro Cecilio, ako, sir, kung kailan mo na tulong, sasama kita. Pupunta ko sa kanila at mag-host na sila dito. Sabi niya, hindi, nakausap ko na, wala na pag-asa. The earliest 2008. Ako, ikaw ang presidente. Ikaw ang bahala. Diba? Kung akala mo, hindi po pwede. Hindi po pwede. No? Pero kung sabi niya sa akin, Francis, sisikapin mo, gagawin natin immediately. Siyempre gagawin ko. Ako po naman ganun lang. Ako, lagi kong ino-offer sa mga kapwa ko kung ano kaya ko may tulong. Kung sabi nila hindi naman kailangan, okay lang sa akin. Wala naman magagawa sa akin. Kung sabi nila, Francis, kailangan ko na tulong, na pera, nandiyan ako. You could expect. Pero sir, mayaman ka na raw, sabi. It's not an issue of mayaman.
Karaming tao dito, mayayaman. Puso ba nila lumabas sa pera? It has nothing to do with the issue of may pera ka wala. The issue is, are we willing to help yung sa kapwa natin? Ito lang po. Salamat po. Okay. So sir, sa ngayon sir, anong mga activities meron ka? Meron kayong mga activities ngayon? Ano po yung mga ginagawa ngayon ni Mr. Ambassador Francis Chua? Ngayon, I'm already civil retired na eh. No? So, dano ko sa Bank of Commerce, I serve as the chairman. Yung AGCP, I bring them to the Philippines. No? Without me, they would never be in the Philippines. They make tons and tons of money as everybody claim. But I did not ask for anything. No? That service that I give them, I did not ask for any single centavos. But when they asked me to sit in the board, I accept. No? They could have offered me no less than vice chairman. Hindi naman siya na-offer. Bakit naman ako hindi ko naman kailangan? Francis Chua is Francis Chua. Lahat ng mga tao kilala naman nila kung sino si Francis Chua eh. So bakit ko pa hihingi? Hindi po ba? Pero hindi, ibig sabihin, yung yaman, wala yon sa inyo. Ang yaman is natin. Ang yaman igamit natin para sa kapwa, hindi para sa sarili. Kung ang pera mo hindi mo may gagamit sa kapwa, it's useless. Patay ka na, malalala mo ba yung pera? Yun lang. So sir, anong mga activities na ginagawa nyo ngayon? Bukod dyan sa trabaho ninyo, meron pa bang ibang mga activities? Alam ko marami kayo natutulungan din ng mga Pilipino. Opo, pero ako naman. Pero hindi napapabalita. Hindi. As long as may lumapit, as long as people, nandyan ako. Pero paano ko naman pupunta lahat. Sa May Manila, meron kaming mga picture nyo dun eh. Di ba? Okay, so sir, kasi ang ano natin ngayon, doon marami pa rin kasing mga pinanggalingan katulad ninyo. Pero yung iba hindi naging successful. Ikaw po ba naging successful ka? Ano yung dahilan kaya ka naging successful? Alam mo. No. There's no secret. There's no shortcut. Ang importante, pag may lumapit sa iyo ng tao, tulong mo. Kung siyempre, hindi siya lumapit, hindi ko na mahalang ko na katok ko sa bahay, kung kailan ba. Pag ako naman, anytime na may kailangan, magsabi lang sa akin, malaman ko lang, handa naman akong tumulong. So sir, sa ngayon, gusto ko sanang kayo maging inspirasyon ng ating mga kapwa katulad ninyo o sa mga Pilipino. Ano po ba masasabi niyo sa kanila? Ano pwede namin gawin? Isang bagay. Sipak at syaga. Walang shortcut. Sipak at syaga. Kahit mga ano nangyari sa buhay mo, hindi bali. Kaya ako nag-go dahil ko sinasabi sa mga kadis, wala kayong mangyari sa buhay ninyo ang kakari. Kaya nang may mapapalo, and then saka binibigay na pera sa inyo. Nakaupo lang kayo dyan. Anong mangyari sa buhay ninyo? Lumabas kayo. Hanap kayo ng trabaho na maigi. No? Kung kailangan kayo natulong, sabi mo sa akin, itulong kita. Kaya makaroon lang kayo ng isang sari-sari store. At least, pagka-sari-sari store, you're your own boss. And you could sell and you could have everything. Kaya sinasabi ko lang, sipak ang tao. Sipak na po. Sige. Sir, magandang tanghali ho. Opo. Dito meron tayong kagadagan ng question, katanungan lang ho ha. Opo. What are the key economic priority for our country at the moment? Ang nasasabi ko, si President naman, lumalabas sa bansa natin, nakikiusap man sa tao, mag-imbestiga sa Pilipinas. Ang President din natin, I think, masipag yan eh. He go out every 2 weeks.
Ang ginawa, ang paklapas niya, hindi bang lakwatsan. Kinakausap yung tao, pwede ba mag-invest kayo sa Pilipinas? No. Ang tao naman, ang tatanong, kami ba, pag dumating kami sa Pilipinas, mag-garantiya ba kami hindi makikidap? No? Mag-garantiya ba kami protected? Baka mamaya yung mga investment namin makukuha ng kung sino-sino. Yun lang naman ang hiningi. Yun lang. Sir, how about the economic between the Philippines and the China? Paano, hindi naman sila mag-aaway, ano? Kasi balita, medyo grabe-grabe. Wala. Never. Okay. So, paano kaya ang mangyayari, sir, para natin maayos yung sitwasyon na ngayon? Paano natin i-correct yun? Yung sinasabi ko po tayo, no, I'm willing to mediate if there are any misunderstanding. Kung ayaw ninyo mediation sa Pilipinas, ayaw ninyo sa China, punta tayo sa Singapore. It's a country that's fair to everybody. No? And I'm part of International Chamber of Commerce and meron po kaming katungkulan, no, to serve as a referee. And I am the founding chairman of International ICCP in the Philippines. We are willing to use our own money, to use our time, to use our space, to invite everybody. Kung gusto lang nila, pati yung ticket nila, air ticket, hotel, kami nang babayad. Okay. So, yung cooperation between the Philippines and China, pwede natin may ayos yun. Wala namang gusto talaga. Wala. Kasi napapabalita, di ba? Alam mo, ang naniniwala tayo, ito off the record, naniniwala tayo sa Amerika. Ambassador Francis Chua. Sir Francis, saan ka ba nanggaling at sino po ba kayo na ano po masasabi ninyo? Sino po ba ang sasuggest nyo? Anong recommendation nyo para tayo ay magkaroon ng kooperasyon at magkakasundo? Okay. Una-una, kalimutan na natin yung barko. Kalimutan yung barko. It's a useless item. Tingnan mo you go to SM. No? Maundat ang SM. All the mall are owned by Chinese. Dapat Chinese mag-thankful sa atin sa bahay ko. Mga katulong, nurse ko, lahat Pilipino. Sila naman kusang tumutulong sa amin. Of course, you have to give compensation when compensation is due. But there's nothing to do with that. CJR, parang kapatid ko yan no? Kaya man kung saan pumunta, sumasabay sa akin everywhere. And I also treat him like, so, ganun lang. Ang buhay, pantay-pantay tayo. Wala tayong let's say, take one over against the people. Walang point of view. So, hindi ka suplado, sir, no? Hindi ka suplado. Kita ko naman. Okay. Sige. Ambassador, may katanungan tayo. Since na, di ba, ang Pilipinas, pinakauna ang Presidente, Senyor Ferdinand Marcos with Imelda Marcos go to China. Very closely, ang Philippines very close to China with Mao Zedong, nag-meet sila. Kami bigla nagkaroon ng parang lumalala ang away. Sa tingin mo, ano dapat gawin? Kasi parang yung anak niya alam ang history. Hindi kasalanan hindi kasalanan ang anak niya. No? Inuutsut lang siya ng ibang tao. I will believe mo. Kilala ko si Bongbong personally. I meet him. Yung ambassador ng Peru try to introduce me to Bongbong. Sabi ni Bongbong, you don't need to introduce Francis. Kaya may sino sa Pilipinas, kailangan nila
Lalo na, yung nanay daw niya, lalo na yung nanay niya, no? Malakas ako sa nanay niya, no? Mm. Pwede naman kayo magtanong, kaya man sino sa Pilipinas, kung meron humingi na tulong na kung tinutulong. Ang masama lang minsan, pagkakatulong mo, kung yung tinutulong mo may kaaway, yun ang magagalit Kaaway ka sa'yo. Okay, sa experience niya, yung mga cultural exchanges natin, doon kasi tayo magbabatay di ba, sir? Mm. Para magkasundo yung dalawa. Una, wala dapat ibang mga involved, no? Mm. Na countries, mga ganon. So ngayon, yung China collaboration on regional or global issues, sa tingin niyo po ba magkakaroon tayo ng mga changes o mga agreement with that? Mahusay kaya natin yung cooperation doon sa kanila? Hindi ko alam. Basta ang alam ko sa'yo, ang China, walang hinahangat. Kung hindi, magkakaroon lang ng negosyo. Period. Mhm. Basta negosyo. War, never. 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 War, never. Mhm. Sige, sir. Thank you very much Salamat for po. that. Very much, Ambassador. Thank you very Salamat much po. for a short time interview. Salamat. Thank you. Thank you very much.